tumigil, hulihin siya. Huwag kang tatakbo. Kuya Xiaoshan. Tumayo ka agad. Huwag kang tatakbo. Malapit nang habulin tayo ng mga tulisan. Bilisan Montag. Boss, may problema. Pinakuran ng GMK sundalo ang ating kuta, ano? Kung hindi natin mahuli ang anak ni Marshal Lu bilang hostage ngayong gabi. Lahat tayo mamamatay. Habulin. Bilisan ninyo. Kuya Xiaoshan, magtago ka. Bilisan Montag. Sandali, paano ka naman, Kuya Xiaoshan? Maniwala ka sa akin, magiging okay ako. Ito ang tungsinpay kinuha ko sa akin bago ang aking ama at ako ay hiwalay. Bigyan kita ng isa kapag ligtas na tayo sa mga tulisan. Dalhin mo ito para hanapin ako. Hindi Bauer, huwag kang pupunta. Tulong. May mga tulisan. Akala ko kapag kontrolado ko ang hukbo at umangat sa posisyon, makikita kita. Pero 15 taon na ang nakalipas. Bauer, nasaan ka na ba talaga? Yung Marshal, dumating na ang kasal na grupo. Tara sa kasalan. Yung Marshal, alam kong ayaw mong pakasalan ang pipi na anak ng pamilyang Wen. Pero ito ay desisyon ng Marshal. Gusto mo bang magpalit ng kasuotan bago ang kasal? Ang pagpunta ko ay sapat na para sa pamilyang Wen. Pero ang totoong kasal, hindi mangyayari. Opo, Yang Marshal. Bauer, ikaw lang ang magiging nobya ko. Hintayin mo ako. Makikita rin kita. Kuya Xiaoshan, bakit hindi kita mahanap? Totoo bang wala ka na, gaya ng sinabi ng tatay ko? Ay, huwag kang umiyak. Bata pa at matagumpay ang iyong Marshal, marunong ng sign language. Pag pinakasalan mo siya, masaya ang buhay mo. Bilisan mo, takpan ang ulo, dumating na tayo sa iyong Marshal's residence. Sunduin ang nobya. Hayaan mo siyang maglakad papasok. Matron, ako na lang. Ay, nasusunog ang kasuotan ng nobya. Nakakahiya. Dalhin siya sa silid sa kanluran. Kuya Yuanj, hindi siya marunong ng sign language. Natuto ako ng kaunti, hayaan mo na akong ihatid ang at Pawi. Hindi pa tayo nagpapakasal sa harap ng langit at lupa. Mamaya, dalhin siya sa silid sa silangan. Ang silid na yon ay bawal kay Commander Liu. Ang galing mo talaga, Kausin. Ako lang ang karapat-dapat maging asawa ng iyong commander. Kung malalaman ni Kuya ang tungkol kay Wenshi, na pumasok ng walang paalam sa silid na ito, tiyak na palalayasin siya sa mansyon. Kuya Xiaoshan, hindi na ako makalakad. Sumakay ka sa likod ko, pasanin kita. Kuya Xiaoshan, kung ikaw ang napangasawa ko, tiyak na hindi mo ako pahihirapan ng ganito. May balita na ba sa army tungkol kay Bauer? Yang Commander. Pinaghahanap pa rin ng buong lakas. Mga walang kwenta. Binigyan ko kayo ng napakaraming oras at tao. Bakit hindi pa rin niyo siya nahahanap? Hindi ba't iyon ang silid na inihanda ko para kay Bauer? Bakit may tao?
Kuya, hindi nakinig si At sa payo ko. Pumasok siya nang walang paalam sa silid sa silangan. Ano? Wenshi? Sino ang nagpahintulot sa iyong manirahan sa silid na ito? Ay, Huwag mong baliwalain ang aking mga patakaran, sasabihin ko sa iyo. Walang sino man ang may karapatang manirahan sa silid na ito. Kasama na ang babaeng ito na tinatawag na asawa ni Ray. bitawan mo ako. Babalik ako. Huwag mo akong makita na lumapit sa silid na ito. Lumabas ka. Madame, halika rito. Hindi ko sinasadya na pumasok. Ito ay. Naku, Ate Vin, huwag muntag nang galitin si Kuya Lu. Nga, madam. Sumama muna tayo sa labas ng silid na ito. Kayong dalawa ang nagdala sa akin dito. Bakit ka nagsisinungaling? Anong sinasabi mo, Ed Brienne? Sinabihan na kita na hindi ka dapat pumasok sa silid na ito. Paano mo nagawang siraan ang kausin? Tama na. Tumigil kayong lahat. Maniwala ka sa akin. Siya ang nagdala sa akin dito. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Lumiao King. Ang silid ni Wenshi ay nasa kanluran. Bakit siya nasa silid sa silangan? Yung commander, patawarin mo ako. Ako ang nagkamali ng daan. Tumigil ka. Gusto kong marinig ang sasabihin mo. Mali es ay Miao-Ching, kuya, patawarin muntag na ako. Lumiao King dahil pinsan kita. Kaya pinatira kita pansamantala sa bahay ng Young Commander. Kung maulit pa, alam mo ang kahihinatnan. Lahat kayo, lumayas. Salamat, Kuya Xiaoshan. Gusto na gusto ni Bauer ito. Ano ba yan, paglaki ko? Bibigyan kita ng mas malaki at mas magandang hairpin. Mas maganda pa sa to. Kuya Xiaoshan. Ang hairpin ay para sa asawa, hindi mo basta-basta maibibigay yan. Ikaw ang BAOERKO. Sa'yo lang ibibigay, salamat Kuya Xiaoshan. Gusto ni Bauer na habang buhay kang kasama. Hindi tayo maghihiwalay. Bauer. Hindi ko dapat pinapasok ang babaeng yon sa kwarto mo. Kasalanan ko lahat. Yung hairpin na ipinangako ko, matagal ko nang pinagawa. Pero bakit? Hindi ka pa rin sumipot. Bingi, hindi pa pala pinalayas ni kuya. Ikaw, kunin mo yung hairpin sa mesa sa silid sa silangan. Ipadaliva muntag kay Wenshi, sabihin muntag. Regalo sa kanya ni kuya para sa kasal, pinsan. Yung hairpin na yon, sobrang mahalaga kay kuya. Kung isusvote ni Wenshi yung hairpin, at magpakita kay kuya. Bingi, mainte ka lang na mapalayas. Sabi mo binigay ito ni Luking Shan sa King. Opo, Mrs. Sabi na yung commander, para sa'yo ito. Regalo para sa kasal, suotin mo na. Kahapon galit na galit siya. Bakit ngayon may regalo pa siya para sa King? Ayaw ko na, ibalik mo sa kanya. Ay Mrs., alam kong galit ka PA. Pero nagpapakumbaba na siyang commander, bakit ayaw mo pa rin? Mag-asawa naman kayo, walang dapat tampuhan. Nga, asawa ko na si Luking Shan. Kung magkakaroon pa ng hidwaan, mas mahirap ang buhay. Kuya Xiaoshan. Maganda ba ang tugtog ni Bauer? Ang ganda. Pinakamaganda ang tugtog ni Bauer. Yung tunog na yon. Bauer. Sa wakas nakita na kita. Wenshi. Ikaw pala. Ang hairpin na ito. Sino nagsulat nito? Hinawakan mo ang hairpin na ito, akala mo ba? Hindi ko kaya ang buhay mo. Hindi ba ito ang ibinigay mo sa akin?
ibinigay sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Ako ang tunay mong asawa kahit hindi mo ako gusto. Hindi mo ako dapat saktan ng ganito. Tunay na asawa. Ang ama mong si Gwen Montay ay ibinenta ka sa amin ang kanang lusa halagang isang tindahan. Kung tutuusin, ikaw ay isang kerida lamang. Pwede mong laitin ako ng lahat. Pero hindi mo dapat insultuhin ang aking ama. Tingnan mong mabuti ito. Hindi ito totoo. Paano nangyari ito? Ayaw kong maniwala. Ayaw maniwala. Nakasulat ng malinaw, hindi mo ito matatanggihan. Babalaan kita kapag nagkasala ka ulit. Kukunin ko ang kontrata ng pagbebenta mo. At ipagbibili kita sa labas ng Cloud City. Halika, turuan mo siya ng tamang asal, saan pwede at hindi pwede pumunta. Ano ang pwede at hindi pwede hawakan? Opo, Young Marshal. Bilis. Miss Kausin, dinala ko na siya. Ikaw ang nag-set up sa akin. Hindi mahalaga kung sino ang nag-set up o kung ano ang totoo. Ang mahalaga ay kung kanino naniniwala si Kausin. Ano ang balak ninyo? Kung hindi dahil sa ama mong mapagsamantala, na ipinagbili ka para sa kayamanan, ako ang pakakasalan ni Kausin. Ikaw na pipi, hindi ka karapat-dapat kay Kausin, dahil inutusan ako ni Kausin. Naturuan ka ng disiplina, ngayon ay alagaan kita ng mabuti. Miss Kausin, nawalan siya ng malay. Dahil nawalan siya ng malay, itatapon natin siya sa pond para magising. Hindi ba't masyado kang mahigpit sa asawa mo? Siya ang pinakasalan mo sa utos ng master. Marami akong kayang tiisin. Pero kapag hinawakan niya ang gamit ni Bauer, hindi ko siya patatawarin. Ang buhol na ito ay kapareho ng itinuro sa akin ni Bauer noon. Hindi ganito, dapat sa kaliwa ito dadaan. Tingnan mo, ayos na. Baka si Wenshi ay si Bauer. Puntahan mo si Wenshi at ipatawag mo siya sa akin. Opo. Teka. Ako na ang pupunta. Hinid ba malunod ang binibini? Ano ang dapat nating ikatakot? Sa huli, sasabihin lang natin. Ang asawa ng komandante ay nadulas at nahulog sa tubig at malungkot na namatay. Pero siya pa rin ang asawa ng komandante. Paano kung talagang may mangyari? Kung magsasalita ka pa, sasama ka sa kanya. Opo. Venci, S.A. Impuano. Huwag mo akong sisihin. Wenshi. Pinsan, komandante. Wenshi. Wenshi, gising ka. Paano niyo pinahinatan ang asawa ko? Patawarin mo kami, komandante. Nadulas lang ang asawa mo. At nahulog sa tubig. Tumigil ka. Sino ang nagtulak sa'yo? Lumiao King. Pinsan, ako. Komandante. Mahalagang bagay. Hindi mo ba nakikita na abala ko? Sa hukbo, may balita tungkol kay Binibining Bauer. Tiyak ba ang balita? Tiyak. May hawak siyang agimat. Maraming pwedeng lubid pero iisa lang ang agimat. Binibini, ayos ka lang ba? Pipiang Bini, nagsumbong ka pa sa pinsan ko. Tulungan ninyo ako, hawakan siya. Sa paningin niya, wala kang halaga. Umalis na siya. Ito lang ang naiwan. Agimat. Ito ang agimat ni Bauer. May sinabi ba siya? Ang taong iyon ay may-ari ng sanglaan. Sinabi niya na may isang dalagang pumunta roon kamakailan, nagpasanla ng agimat. Pero ngayon, nasaan na siya? Hindi ko alam. Tiyak na si Bauer iyon. Gamitin ang lahat ng paraan, hanapin siya. Opo, komandante. Kung hindi ka na pinapansin ng pinsan ko, pumunta ka na lang sa impyerno at doon ka magsumbong. Tapusin mo siya. Opo, Binibini. Huwag, sino ang tutulong sa akin? Utos ng Binibini, kahit maging multo ka, huwag mo akong hanapin.
Komandante. Lakas ng loob mong patayin ang asawa ng komandante. Komandante, nagkamali ako. Patawarin Montag ako, Komandante. Tulungan niyo ako, dalhin siya at ipakain sa aso. Opo. General, kahabagan naman po. Binibini, tulungan mo naman ako. Maraming beses na kitang binalaan. Hindi ka talaga natatakot mamatay. Kuya, ikaw ang nag-utos kay Yuanj. Nadisiplinahin si Wenshi. Gusto ko lang tulungan kang disiplinahin siya. Isa ka lang asong umaasa sa pamilya Lu. Anong karapatan mo para disiplinahin siya? Ilabas siya. Huwag ka nang muling tatapak sa bahay ng pamilya Lu. Kapag may nang-api sa'yo, lumaban ka. Hindi kasi ako palaging makakaprotekta sa'yo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Wenshi, maghiwalay na tayo. Bakit? Bakit tayo maghihiwalay? Wala kang kasalanan, nakita ko lang ang tunay kong mahal. Ang asawa ng pamilya Lu ay siya lang. Ew. Bibigyan kita ng sapat na pera. Hindi mo na kailangang umasa sa pamilya Wen. Ito ang kasulatan ng paghihiwalay, umalis ka na bukas. Kuya Xiao Shan, 3 araw pa lang kami ikakasal, maghihiwalay na. Pero mas mabuti rin, malaya na ako, makakapunta na ako sa iyo. Sa kalye ng Taoli tayo unang nagkita. Pupunta ako bukas sa kalye ng Taoli, nandyan ka ba para hintayin ako? General, may balita mula sa hukbo tungkol kay Binibini Bao. Saan? Hindi siya mismo nagpakita. Nag-anyaya lang siya sa iyo na magkita kayo bukas sa kalye ng Taoli. Kali ng Taoli. Oo. Doon kami unang nagkita ni Bao. Akala ko ba wala na siya doon? Pumunta sa ng bukas. Opo. Wala si Kuya Xiao Shan. Malawak ang mundo, ako na lang mag-isa. Dito kami unang nagkita. Ni Kuya Xiao Shan. Noon, nawawala ako sa ama ko. Tatay, nasaan ka na? Hindi kita mahanap ni Baoy. Batugan, nagnakaw ka ng siopaw ko. Tumigil ka. Ang sakit. Nasugatan ka, baka magkapalyo paglaki mo. Wenshi, anong ginagawa niya dito? General, babatiin ba natin ang misis? Anong bati? Hiwalay na kami. Hindi na kailang tawagin friends lahat. Opo. Tara na, pasok tayo. Wenshi, dahil sa'yo napalayas ako sa pamilya Lu, at sinira mo pa ang mukha ko, hindi kita patatawarin. Al, anong ginagawa mo dito? Maawa ka naman, bigyan mo ako ng kaunting pera. Bata, para sa'yo. Salamat. Ikaw ba si Ate Baymudan? Bingi pala. Kilala Montag ako? Ako si Bauer. Alam ka una. Ikaw pala. Bauer, ang taong hinahanap ng pinsan ko. Baka si Wenshi? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para hanapin si Kuya Xiao Shan. May hawak din siyang jade pendant. Nakita mo ba siya? Alam ka ukong nasan si Kuya Xiao Shan Montag. Pero, kailangan mo muna akong tulungan ng 2 araw bago ko sabihin. Nant unsiya. Ganun pala. Si Kuya Xiao Shan sa paningin mo. Hindi naman pala siya gaanong importante. Sabi pa niya sa akin noong nakaraan. Ang tagal kanyang hinanap. Ziganan ka. Payag ako. Di ayos. Pasok ka na at magpalit ng damit. Kapag pumasok ka na sa aking Paramount Club, mahirap nang makaalis. Yung Yade Pongdong. Si Wenshi pala talaga si Bauer.
Ginong Zhao, tingnan niyo po. Naku, saan galing ang magandang ito? Ang ganda talaga. Tara, upo ka dito. Patingin ga es ayo. Hehe. Oy, anong pangalan mo? Pwede ba kitang halikan? Halikan Montag ako. Halikan Montag ako. Ano nang ingay yon? Commander, normal lang yang maingay sa Paramount Club. Aray. Hinampas Montag ako. Huliin niyo siya. Wenshi. Kuya Xiaoshan. Ikaw si Bauer. Bingi ka pala. Dapat nga magpasalamat ka at pinansin kita. Tapos hahampasin Montag ako? Aray. Commander. Bauer. Commander. Masama ang pakiramdam ni Miss Bauer. Gusto mo ba siyang dalhin sa ospital? Ibigay mo sa akin ang alak. Ngayong lalasingin kita hanggang mamatay. Tulong! Looking Shan, tulungan mo ako. Akala ko ayaw niya sa akin. Kahit tulungan man lang ayaw niya. Akala mo hindi mo kilala ang Young Master. Inumin mo. Bauer. Naalala mo pa ba? Kung bakit kita binigyan ng bulaklak ng peach? Ako, hindi ko na maalala. Ang bulaklak ng peach ay ang pinakamahalagang pangako namin ni Bauer. Paano mo hindi maalala? Hindi ikaw si Bauer. Ako Zia. Meron akong jade pendant. Iba ang kulay. Peke ang jade pendant. Wala kang peklat sa binti. Hindi ikaw si Bauer. Umalis ka. Talagang walang kwenta. Bumalik ka agad. Balik sa Paramount. Huwag kayong lumapit, huwag kayong lumapit. Panggit na pipi. Akala mo ba mahalaga sa akin ang buhay mo? Gupitin Montag, Bilisan Montag. Gupitin Montag, Gupitin Montag. Patayin mo ang sarili mo para makita ko. Tako ka? Bilisan Montag. Gamitin mo ang lakas mo para mamatay ka sa harap ko. Kung hindi mo gagawin ngayon, huhubdan kita sa harap ng lahat. Kuya Xiaoshan, hindi na kita hahanapin pa, Bauer. Young Master. Ikaw lang. Ang makas na hawakan ng asawa ni Uti-chan. Ito, siya ay Pipi. Paano siya naging asawa ng Young Master? Pipi, Ah, ikaw lang karapat dapat bang pag-usapan siya? Siya ba ang nanakit sa'yo? Hindi ba't sinabi ko na ang sinumang manakit sa'yo, kailangan mong ibalik ito. Commander. Ava naman, Commander. Kasama ba ang tatlong ito? Ava naman, Commander. Siya ang nagdala sa'yo dito. Commander, patawarin mo ako. Gusto Montag B.A. Linisin mo ito. Opo. Binggit Pipi. Paano mo napagtuunan ng pansin ng pinsan ko? Bakit?
Ito ay si Wenshi talaga ang Bauer. Pero, simula ngayon, ako na. Ako na ang Bauer ng pinsan ko. Balak ko sanang maghanap ng papalit kay Bauer upang kunin ang lahat ng kapangyarihan mo, LU. Pero isang mali lang, nasayang ang lahat. Hindi naman sigurado. Lumia o King. Bakit ka nandito? Teniente Ki, gusto kitang makipag, deal. Pinatalsik ka na ng pamilya LU? Anong deal ang gagawin ko sa iyo? Hindi ka matutulungan ng pipi mong dala. Pero ako, kaya kao. Basta tulungan mo akong mapalitan ang identidad ni Bauer. Para makuha ka o Lukingsan. Lahat ng yaman at karangalan na gusto mo, ibibigay ko. Pipi si Bawa, pero hindi ikaf. Sinong nagsabing hindi gagaling ang pipi? At hindi alam ni Lukingshan kung nagbago ba ang itsura ni Bauer. Ang gusto ko ay lahat ng kapangyarihan ni Lu Qingshan. Ano naman? Ang kailangan ko lang ay siya mismo. Magandang pakikipagtulungan. Akala ko ako lang ang baliw. Bakit pumunta si Wenshi sa Peach Blossom Street? At bakit siya napakita sa lugar kung saan? Una kaming nagkita ni Bauer. Bakit may peklat din siya sa binti? Baka. Commander, nalaman na namin. Bakit mo sa Peach Street? Sabihin mo, Parang naghahanap siya ng kababata. kababata. Parang, nahanap ko na ang Bauer ko. Ikaw talaga ang Bauer. Bakit kanina ang pamilya Wen? Ano ang nangyari sa'yo itong mga nakaraang taon? Bakit ka naging anak ng pamilya Wen? Ano ang nangyari sa'yo itong mga nakaraang taon? Ano ang nangyari sa'yo? Gising ka na. Wenshi, ang peklat sa'yo, binti. Paano mo ito nakuha? Paano mo ito nakuha? Para iligtas ang isang kuya. Na-aksidente ako ng sasakyan at nasugatan. Naalala mo pa ba kung ano ang pangalan ng kuya na yon? Ano ang pangalan ng kuya na yon? Miss Shi, may masamang nangyari. Miss Shi, may masamang nangyari. Mayordomo, ano ang nangyari? May sakit ang amo, bumalik ka na at tingnan mo siya. Shi, Amoy, sinabi mo na kapag pinanganak ang anak sa tiyan ko, ang mana ng pamilya Wen ay ibibigay sa kanya. Kapag ipinanganak ang anak sa tiyan ko, ang mana ng pamilya Wen ay ibibigay sa kanya. Ibibigay sa kanya ang lahat. Huwag kang mag-alala, sinabi ng doktor na ito ay lalaki. Kanino ko pa ibibigay ang aking ari-arian kundi sa kanya? Ito ay lalaki. Kanino ko pa ibibigay ang aking ari-arian kundi sa kanya? Ang bait Montag talaga, amo. Tara, kain tayo. Mabuti naman. Amoy, bumalik na ang binibini. Ay, Shi, bumalik ka na. Halika, halika. Halika rito. Hindi ka pa kumakain ng hapunan, di ba? Mayordomo, maghanda ng pinggan para sa binibini. Tatay, hindi ka pala may sakit. Bakit mo ako nilinlang? Shi, Miss Namis lang kita en geta time Montag. Pero mahigpit ang mga alituntunin ng pamilya Lu, hindi ka makalabas. Kaya wala akong choice kundi gawin ito. Huwag mo akong sisihin, anak. Ichi, miss na miss ka lang talaga ng tatay mo. hindi Montag siya zizasin, di IBA? Hindi Montag siya zizasin, di IBA? Kung okay ka naman, babalik na ako. Hala, Shi, nakauwi ka na rin lang. Matagal ka nang hindi nakakauwi, kumain ka muna ng hapunan dito. Shi, at ngayon ay may sasabihin sa iyo ang tatay mo. May magandang balita ako para sa iyo. Buntis ang ina mo, at lalaki ang dinadala niya. Lalaki ang dinadala niya. Congratulations, ina. Shi, ang ina mo ay nagdadalang tao ng iyong isa-isang kapatid na lalaki. Pwede mo bang hilingin kay Ginoong Lu na ibigay ang 5 pabrika ng tela bilang regalo sa kanya? Pwede mo bang hilingin kay Ginoong Lu na ibigay ang 5 pabrika ng tela bilang regalo sa kanya? Bilang regalo sa kanya. Pero, hiwalay na kami. Ano? Ano ang sinabi mo? Hiwalay na kami. Ikaw na walang utang na loob. Pinaghirapan ko ang pagsasama ng ating pamilya sa Lu. Pero wala pang 3 araw. Pinaalis ka na nila. Akala ko pa naman bilang asawa ng iyong commander. May magagawa ka para sa Wen family. Pero wala ka palang Silbi. Siya ang nag-initiate ng hiwalayan, hindi ako ang may kasalanan. Tiyak na may ginawa kang ikinagalit ng Lu family. Kung bala, bakit wala pang 3 araw? Inaalis ka na? Gino, Narinig ko na kahapon, pumunta siya sa Paramount at nakipagkalakhan. Sa mga binatang walang modo. Ano? Malamang naramdaman ng iyong commander na hindi ka marangal. Kaya ka hiniwalayan. Zalo ka. Dinungisan mo ang pangalan ng Wen family.
Hindi totoo yan. Sila ang nang-api sa akin. Hindi ako nakipagkalakhan sa kanila. Huwag kang magadahilan kung hindi ka pumunta sa ganoong kaduming lugar. Paano kanila apihin? Mga tauhan, pigilan niyo siya. Papatayin kita. Kahihiyan ka. Tumigil ka. Yang Commander, bakit ka nandito? Nandito ka para pausaan si Benji? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa walang utang na loob na ito. Tumigil ka. Ang asawa ko. Si Lu Qingshan. Ang may karapatan dito. Bitawan siya. Yang Commander, ikaf. Ano ba ito? Ang asawa ng Lu family, inapi niyo dito. Narito ako para ipagtanggol siya. Young Commander, nakakamali ka. Gusto lang naming turuan ang batang ito. Dahil nagalit ka sa kanya. Isang malaking pagkakamali lang ito. Pag-usapan natin na maayos. Huwag nating hayaan na maapektuhan ang negosyo ng Wen at Lu family. Inapi niyo ang asawa ng Lu family, tapos gusto niyo pa kaming makipagnegosyo. Adjutant K. Narito. I-terminate agad ang partnership ng Wen at Lu family. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang Wen family sa amin. Tumigil ka. Lu Qingshan. Akala ka OBA, nandito ka para sa akin? Kung ititigil mo ang partnership ng Wen at Lu family, ibabalita ko sa mga pahayagan ang ginawa nitong salbaheng ito. SA Paramount. Tingnan natin kung saan ilalagay ng pamilya Lu ang kanilang mukha. Hinahamon mo ako. Si Wenji ang iyong anak. Para sa pera, isusubo mo pa ang reputasyon niya. Pero kung maibibigay mo sa akin ang 5 pabrika ng tela sa ilalim ng pamilya Lu, pwede nating kalimutan ang lahat. Hinahamon mo ako. Kung hindi ka sasang-ayon, wala nang pagpipigil, lahat tayo masisiraan. Lalo na itong walang kwentang babaeng ito. CJ, pumapayag ako. Ito ang titulo ng mga pabrika. Sa'yo na. Hindi ako sang-ayon. Benji, ano ang ginagawa mo, Montag? Ama, ginawa mo lang akong dahilan para sa 5 pabrika ng tela, tama ba? Ayos ka talaga. Kung matalino ka, ibigay mo na ang titulo. Noon, sinabi mong pakakasalan ko ang pamilya Lu para sa ikabubuti ko. Pero ang totoo, ako lang ay kasangkapan mo para sa kasal, tama ba? Kung alam mo na, wag mo nang itanong pa. Bakit mo ako ginaganito? Ako lang ang anak mo. Bago ako ikinasal, sinabi mong ikinagagalak mo ako. Pexman lang pala yon. Ha ha ha. Ang tanga Montag talaga. Naniniwala ka sa kanya? Ayaw na sa'yo ng ama mo dahil pipi ka. Kung wala kang silbi sa kasal, itatapon ka na sana. Para mamatay ka na lang. Kung Ivan ka ni Lu Qingshan gayon. Hahanapan ka pa rin ng mapapangasawa. Ng ama mo para ibenta ka. Ama, totoo ba ang sinasabi niya? Dati, mahal na mahal mo ako. Hindi ba ako ang iyong hiyas? Shi, syempre ikaf lang ang mahal ka o. Ikaw lang ang kahihiyan ko. Bakit ka ba pipi? Kung hindi lang pipi, makakapag-asawa ka na mas mataas na pamilya. Pero dahil pipi ka, isa kang kahihiyan. Kailangan kong tiisin ang lahat ng pagtawa sa akin. Bakit ganito? Pero mag-ama tayo. Hindi na ngayon. Ang buntis ng ina mo ay lalaki. Lalaki. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Ang pamilya Wen, may tagapagmana na, ikaw, isang walang kwentang babae. Wala nang silbi. Kaya, itatapon mo na lang ako. Hindi. Paano ko kayang itapon ka? Lu Qingshan, hindi mo ba siya gusto? Maaari ko siyang ibenta sa iyo muli, basta ibigay mo lang sa akin ang 5 pabrika ng tela. Ay mapapasayo na. Huwag mo siyang bigyan, hindi ako karapat-dapat. Hindi, syempre karapat-dapat ka. Ikaw ang asawa ko, Lu Qingshan. Karapat-dapat ka sa pinakamaganda sa mundo. Pangako ko, simula ngayon, walang sinuman ang mag-aabuso sa'yo. Ang buong pamilya Lu, ang buong Yuncheng, ay iyong sandigan. Ito ang titulo ng lupa simula ngayon, Wenshi. At ang inyong pamilyang Wen walang koneksyon na.
Isang pipi para sa 5 pabrika ng tela. Sulit. Ha ha ha. Mga tao, dakpin sila. Luking-san, ano ba ito? Siyempre, pagtutuos. Kanina mo ako hinamon. Akala mo, papayag na lang ako. Luking-san, ako ang biyenan mo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ganyanin mo ako. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Ganun ba? Kanina, hiniwalayan na ni Shia ang inyong pamilya. Saan ako kukuha ng biyanan? Shi, hindi mo pwedeng hayaan si Luking-san na ganyanin ako. Iligtas mo ang tatay mo. Ako ang tatay mo eh. Oo nga, Shi. Ay hindi anak. Anak, iligtas mo kami. Ang dinadala ko ay kapatid mo sa dugo. Luking-san, nakikita mo ba? Ililigtas ako ng anak ko. Ha ha ha. Nakalimutan mo ngayon hindi ka na tatay ko. Hindi na ako anak mo, bahala ka na. Hinyan tikay. Dalhin ang asawa, pauwi sa ospital para magpahinga. Wenshi, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Pipi ka, dapat noon pa kita pinatay sa labas. Wenshi, Kuya Xiaoshan. Ngayon, hiniwalayan ko na ang tatay ko. Jade pendant. Nasaan ang aking jade pendant? Bauer. Nahanap na kita sa wakas, Bauer. Nahanap na kita sa wakas, Bauer. Lumiaoking. Kuya. Kuya, mali ako. Hindi ko dapat sinaktan si Wenshi. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Huwag mo na akong saktan, kuya. Paano ka naging Bauer? Gusto ko lang makuha ang aking jade pendant. Alis na ako. Ito ang jade pendant. Ito ang pairs na pendant na ako ay nagdadala dahil bago ako naghiwalay mula sa aking ama. Isa para sa iyo. Pagkatapos nating makaiwas sa mga tulisan, hanapin mo ako gamit ang jade pendant. Ito ang aking jade pendant. Si Wenshi ang nagnakaw ng aking jade pendant. Kaya ko siya ginanon. Kung wala ang jade pendant na ito, hindi ako mahahanap ni Kuya Xiaoshan. Hindi ko ito dapat mawala. Kasalanan ni Kuya Xiaoshan. Kasalanan ko at hindi kita nahanap. Pasensya na. Isa ito. Ikaw talaga ang kuya kong Xiaoshan. Bauer. Nahanap na kita sa wakas, Bauer. Nahanap na ni Bauer si Kuya Xiaoshan. Nagpapanggap na mahina at baliw. Talagang nawalan ng pag-ingat si Luking-shan. Ang pinakamabilis na paraan. Paano nila nagawa? Magyakapan? Miaoking, sabi ng doktor na kailangan mong magpahinga muna. Ihahatid kita pabalik sa ward. Ano ang nangyayari? Hindi, dito ako titira. Pero ito ang ward ni Wenshi. Hindi, palisin mo siya. Dito ako titira. Gusto ko dito. Ito ang jade pendant na binigay sa akin ni Kuya Xiaoshan. Hindi ko ito dapat mawala. Doktor, ano ba talaga ang kalagayan niya ngayon? Posibleng nauntog ang ulo ng pasyente na masaktan at nagkaroon ng delusyon. Huwag mo siyang guluhin sa panahong ito. Kung magpapahinga siya ng maayos sa panahong ito, gagaling ang kanyang sakit. CJ, kung saan mo gusto tumira, doon tayo. Wenshi, mag-aayos ako ng bagong kwarto para sa'yo. Lumipat ka na rito. Bakit? Hindi ako lilipat. Sa akin talaga ang kwartong ito. Utang mo sa kanya ito. Kung hindi dahil sa'yo, ganyan ba ang mangyayari sa kanya? Dahil sa akin. Nakalimutan mo na ba noong nasa bahay ng komandante? Ang ginawa niya sa akin. Huwag mo akong saktan. Alam ko na ang mali ko. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong saktan. Huwag mo na siyang galitin. Okay na, huwag kang mag-alala. Huvak. Okay lang. Nandito ako. Pwede ba akong manatili dito?
Pwede. Gusto ko na ngayon. Miaoking. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pumunta ka muna sa labas, hintayin mo ako. Huvak, natatakot si Meowking. Para pagpasok mo ulit, masaya ka na. At titira ka na sa kwartong ito. Sige na. Tang Stern. Sabi ko na, hindi ako lilipat. Siya ang laging nang aapi sa akin. Nararapat lang sa'yo yon. Sinasabi mo, nararapat lang sa akin. Tama na, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Gusto ko lang na lumipat ka ng kwarto. Pag gumaling ka na, lumipat ka na. Sabihin mo sa akin, ano ang relasyon mo sa kanya ngayon? Kanina sa bahay ng Wen, ipinagtanggol mo ako. Nakalimutan mo na ba? Walang kinalaman si Miaoking dito. At saka, hindi dapat ma-stress si Miaoking ngayon. Ayusin mo na ang gamit mo. Umalis ka na. Alam ko na. Huwag mo nang sabihin. Huwag mo siyang bigyan. Hindi ako karapat-dapat. Hindi. Siyempre karapat-dapat ka. Ikaw ang asawa ko, si Lu Qingshan. Karapat-dapat ka sa pinakamagandang bagay sa mundo. Ipinapangako ko simula ngayon. Walang sinumang mag-aapi sa'yo. Ang buong pamilya Lu, ang buong Yuncheng. Ang iyong sandigan. Ito ang titulo ng lupa. Simula ngayon, Wenshi. At ang inyong pamilyang Wen wala nang kinalaman. Isang pipi kapalit ng 5 pabrika ng tela. Sulit? Lu Qingshan, ang lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Ganoon ba? Tulad ng sinabi ni tatay, ako ay isang pipi. Hindi ako karapat-dapat. Pakinggan mo pipi, simula ngayon. Si Lu Qingshan ang puso kao. Hindi ka na asawa ni Lu. Kung lalapit ka pa sa kanya, papatayin kita dito. Pipi ka, nangahas kang manakit sa akin. Kung gaganti ka pa, babalikan kita ng husto. Miaoking, okay ka lang ba? Okay lang ako. Zia, kuya. Galit siya dahil sa kwarto niya. Sinadya niya akong itulak. Ikaw ang nagbanta sa akin. Kung gaganti ka pa, huwag mong sisihin ako. Ikaw ang nagsabi, sinumang umapi sa akin, babalikan ko. Lu Qingshan, ikaw ay isang sinungaling. Kuya, nilalamig ako. Balik na tayo sa kwarto. Sige, Si Kuya Xiaoshan ang pinakamabait. Mukhang may nararamdaman na siya kay Wenshi. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Ang puso ni Lu Qingshan ay para lang sa akin. Wenshi, pagkatapos ng gabi, si Lu Qingshan ay akin na. sa kalagayan ni Miaoking ngayon, hindi ko siya maiwan. Kung may problema sa militar, sabihin mo agad sa akin. Huwag mo akong saktan. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong saktan. Huwag kang lalapit. Miaoking. Miaoking, ano ang nangyari sa'yo? Natatakot ako. Maraming tao sa panaginip ko. Hinahabol nila ako at sinasaktan. Natatakot ako. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Ngayon, huwag ka nang managinip, nandito ako. Kapag natutulog ako, lilitaw sila, talagang natatakot ako. Pwede bang samahan mo akong matulog? Okay lang ba? Ako. Talagang natatakot ako. Natatakot ako na lilitaw ulit sila. Miaoking. Nasugatan ang kamay mo. Hahanap ako ng doktor. Kuya Xiaoshan, samahan Montag ako. Huwag kang umalis, okay lang ba? Siege. Ang init. Init. Kuya Xiaoshan, Tulungen Kita. Kuya Xiaoshan. Anong ginagawa mo? Kuya Xiaoshan. Alam si Bawa, kagabi mo si Bawa, okay lang ba? Bitawan mo ako.
Kuya Xiaoshan, huwag kang umalis. Samahan mo ako. Miao King, lalabas muna ako para magpalamig ng ulo. Kuya Xiaoshan. Hindi ba sinabi ni Vice Commander Qi, ang mga taong nalalanghap ng pampagana Ay hindi makakapigil. Buvisit. bihirang pagkakataon. Hindi pwedeng makatakas si Lu Qingshan. Kuya Xiaoshan. Bauer, Anong ginagawa mo dito? Anong nangyayari sa kanya? Aray, bitawan mo ako. Hiwalay na tayo, magising ka. Ako si Wenshi. Hindi ako Lumiao King. Gabi na, Miss Miaoching. Iniutos ni Commander Lu para sa kaligtasan mo. Huwag kang maglibot-libot. Naglakad-lakad lang ako. Siege. Babalik na ako. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako, bitawan. Menshi, Nagawa Montag talaga, mainte ka. Hindi kita pababayaan. kahapon talagang kasama ko si Wenshi. Wenshi, gising ka. Doktor. Kumusta na ang sitwasyon? Kumanda. Ang lagnat ng may bahay ay bumaba na. Wala namang panganib sa buhay pansamantala. Ngunit kailangan ng maingat na pag-aalaga para tuluyang gumaling. Yelan, naiintindihan ko. Commander, mahina ang katawan ng may bahay. Ang ganoong bagay ay hindi dapat masyadong. Lumabas ka na. Miao King, Kuya Xiaoshan, bakit kagabi? Kayong dalawa ni Wenshi. hindi ganoon ang nangyari. Ano? Sabihin mo sa akin, bakit kayo magkasama? Pakinggan mo muna ako. Ayoko. Ayaw ko siyang makita. Palisin mo siya. Siya ngayon ay walang malay. Hindi siya makakaalis. Kuya Xiaoshan. May mali ba kay Miao King? Nakamali ba ako? Ayaw mo na kay Miao King. Paano naman? Ikaw ang pinakamamahal ko. Miao King, ipinapangako ko sa'yo. Pagkagising niya, pauwiin ko siya agad. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Ayaw mo siyang palisin. Hindi na kita pagkakatiwalaan. Miao King, Pinoprotektahan ni Lu Qingshan si Wenshi. Mukhang hindi na possible. Napalisin si Wenshi ng sapilitan. Kailangan na lang. Gumamit ng ibang paraan. Bakit mo ako tinawag dito? Hindi ba't napagkasunduan nating huwag makita ng pribado? Gusto kong humingi ng gamot sa iyo. Masyadong malakas ang lason nito. Saan mo ito gagamitin? Patayin ang mga Lu. Para ito kay Wenshi. Kung hindi siya pinaalis ni Lu Qingshan, huwag niyang sisihin ang sarili ko sa pagiging malupit. Bakit ako? Masakit ang buong katawan? Lu Qingshan, ako ay... Huwag kang lalapit.
Wenshi, ano ang ginagawa mo? Tigilan mo na. Uminom ka ng gamot. Mahina ka ngayon. Uminom muna ng gamot. Ayaw mo. Sige, tisin mo. Meowking. Kuya, ang lambot mo na. Pinapainom si Wenshi ng gamot. Mukhang di mo talaga gusto si Meowking. Meowking. Hindi ganyan. Inumin mo. Ang jade pendant. Ikaw si Kuya Xiaoshan. Sinong nagpahawak nito sa'yo? Di mo na ako naaalala? Ako si... Doktor. Dagdagan ang dosage. Komandante, pwedeng tingnan ang gamot? Komandante, may lason ang gamot ni Mrs. Delikado, baka mawalan siya ng buhay. Paano nangyari yon? Ako ang nagdala nito, paano may lason? Tinyantikay. Komandante, ICU ang ospital. Walang aalis nang walang pahintulot ko. Gamitin niyo lahat, buhayin siya. Komandante, ligtas na si Mrs. Magpapahinga lang, gagaling na. Gising na si Mrs. Kumusta pakiramdam? Komandante, maayos lahat. Buwisit, matibay, di ka namatay. May iba pa bang masakit? Si Kuya Xiaoshan talaga bang? Si Kuya Xiaoshan. Wala, maayos ako. Mabuti. May itatanong ako. Ano yon? Talaga bang? Kuya, bakit Montag ako di pinapansin? Na kamali ba ako? Hindi na ako. Magagalit, samahan mo ako. Meowking, may mahalaga. Ginagawa ako, umuwi ka muna. Sandali. Di pa tapos usapan sa lason. Bakit kayo nagmamadali? Commander, ano ang ibig mong sabihin? Yung inuming gamot kanina. Maliban sa akin, kayo lang ng mga doktor at nurse ang nakahawak. Kung hindi kayo ang naglason, ako ba? Commander, hindi kami ang naglason. Wala kaming dahilan para patayin si Mrs. Walang dahilan? Nitong mga nakaraang taon, ako si Lukin siya ang nagsasalo. Sa posisyon ng commander. Di mabilang ang mga taong lantaran o katago. Ang gustong pumatay sa akin at sa pamilya ko. Baka isa sa inyo. Ay may halo-halong masasamang elemento. Ay, Commander naman. Kami, buong puso kaluluwa naming iniligtas. Si Mrs. Montag, tapos basta-basta Montag kami. Pinagbintangang ng lason. Kayo, sobra na po kayo. Anong ebidensya na kami ang naglason? Please, commander. Narito po. Dalhin niyo sila at usisain ng mabuti. Engata. Hilahin ninyo. Alam ko kung sino ang naglason. Zia, nakita ko siyang pumunta sa botika. Meowking. Ikaw. Hindi ako. Maniwala ka sa akin. Commander, nakita ko siyang pumunta sa botika. Hindi ako, kuya. Hindi ka na ba naniniwala kay Meowking? Huwag kang matakot. Anong ebidensya mo? Kung magsisinungaling ka, alam mo ang kahihinatnan. Ako. Wala kang ebidensya. Nagsasalita ka ng walang basehan. Dalhin ninyo. Walang ebidensya, hindi pwedeng basta-basta mag-aresto. Anong sinasabi mo? Tinutulungan kitang hanapin ang salarin. Commander, may paraan ako para mapatunayan. Sa buong ospital. Sa sahig lang ng botika may abo. Para malaman kung ang binibining ito ay pumunta sa botika. Tingnan lang natin kung may abo sa talampakan niya. Ayoko. Kuya, masasama sila. Gusto nila akong ituro. Maniwala ka sa akin, kuya. Meowking, huwag kang matakot, nandito ako.
Walang makakapinsala sa'yo. Ipakita mo ang swelas ng sapatos mo. Kuya, ano BA2? Nagdududa ka sa akin? Tinutulungan kitang linisin ang pangalan mo. Bilisan mo, ipakita mo ang swelas. Ayoko. Bakit mo ako pinagdududahan? Mea Oking. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Maniniwala ka ba? Makikita mo pag tiningnan mo ang ilalim ng sapatos. Umalis ka. Kuya, natatakot ako. Abo ng kalan, may abo ng kalan sa ilalim ng sapatos. Walang kwenta. Bakit hindi mo ako tigilan? Kahapon, hinimok mo akong uminom ng gamot. Para lang lason ako, di ba? Hindi, Zia. Sila ang nagbabalak laban sa akin. Kuya, maniwala ka sa akin. Kung hindi ka pumunta sa butika, bakit? May abo ng kalan sa ilalim ng paa mo. Talagang hindi ko alam. Huwag kang masyadong magalit. Talagang hindi ko alam. Ganito na siya, paano pa niya kayang ipahamak ka? Nasa paa niya ang ebidensya, pero ipagtatanggol mo pa rin siya. Siya ang tao ko. Ano ng problema kung ipagtatanggol ko siya? Ito ba talaga si Kuya si Ocean ko? Bakit siya nagkaganito? Tinyan Tikay. Dalhin niyo si Mea Oking pabalik, papahinahin niyo. Ayokong umalis. Gusto kong sumama kay kuya. Kuya, huwag mo kong palisin, please. Maya, pag natapos ko ang mga bagay dito, pupuntahan kita. Ayokong umalis. Ano nang amoy ito? Kailan kayo naglagay ng insenso sa ospital? Venshi, putang ina Montag. Kahit malakas ang gamot na nilagay ko sa insenso, pumunta pa rin si kuya sa'yo. Anong silbi na magalit ngayon? Si Lu talaga, palaging nagdududa. Huwag nating ipaalam sa kanya na tayo ang naglagay ng pampagana sa insenso. Ang usapin ng pampagana. Kyle Angan Idavit Kai Venshi. Hindi ito insenso ng ospital namin. Hindi namin ibinibigay sa pasyente. Ano NG insenso? Bakit itong insenso? Nasa kwarto ni Wenshi. Commander, itong insensong hindi natin alam kung saan galing. Mas mabuting ipatingin sa doktor. May problema ba? Ang insenso na ito ay may laman na pampatulog. Pampatulog. Kuya, Si Wenshi ba ang naglagay ng lason sa iyo? Hindi ko alam kung bakit nandito ang insensong ito. Bakit ito nandito? Kuya, tingnan mo siya. Nahuli na nga ay ayaw pa aminin. Wenshi, akala ko. Ikaw ay isang babaeng may respeto sa sarili. Pero ginamit mo pala ang ganitong masamang paraan. Akala mo ba hindi kita pakakawalan dahil lang dito? Ikaw ang pumilit sa akin nung gabing iyon. Talaga bang hindi siya? Kung hindi ikaw, bakit nasa kwarto mo ang insenso ito? Bakit nasa kwarto mo ito? Hindi ko alam. Pero talagang hindi ako. Mga tauhan, Kumanda, tanong ko sa'yo, sinong mga tao ang pumasok sa kwarto ni Wenshi nitong mga nakaraang araw? Kumanda. Bukod sa doktor at nurse, kayo lang at ang ibang bisita ang pumasok sa kwarto. At ano? Sabihin mo, At bago kayo pumasok nung gabing iyon, nakita kong may hawak ang misis sa insensong iyon. Wala, nagsisinungaling siya. Ginagawa niya ako ng kasinungalingan. tama na. Ginagawan ka ng kasinungalingan. Siya ay sundalo ko, walang dahilan para sirain ka. Bakit niya gagawa ng kasinungalingan? Wala akong ginawa. Wenshi, nakakadiri ka. Hindi ko akalain na ganito ka pala kasama. Kung talagang masama ang loob ko, Hindi ako papayag na saktan nila ako. Siya ang nagpakana nito. Kanina lang ay nilaso niya ako, kaya pati ang insenso ay ipinapasa sa akin. Huwag mo akong saktan. Mea Oking, huwag mong kunan. Ang usapin sa insenso. Patuloy ka ng sundalo na ikaw ang may gawa. Si Mea Oking at ang sundalo ay hindi magkakilala. Paano sila magsasabuatan laban sa iyo? Wenshi,
Alam kong ayaw mo sa akin. Gusto mong agawin si kuya. Pero pakiusap, huwag mo akong saktan. Wenshi, aalamin ko kung sino ang naglason sa'yo. Pero kung gagawa ka ng masama kay Miao King, hindi kita patatawarin. Lieutenant K, arestuhin mo lahat ng pumasok at lumabas sa butika. At tanungin mo sila isa-isa. Kailan na sino ang naglason? Sandali, Young Marshal. May problema ang insenso. Siyempre alam kong may problema, hindi mo na kailangang sabihin. Ang ibig kong sabihin, ang mga sangkap ng insenso ay hindi tugma sa gamot na iniinom ni Madam. Kaya hindi siya nilason ng iba. Kundi dahil unang humidit siya ng usok mula sa insenso, tapos uminom ng gamot. Kaya siya nalason. Wenshi, ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Karapat dapat lang sa'yo. Hindi ako. Wenshi, kanito KBASA Pinsan Montag? Pinsan. Ano ang gagawin mo sa kanya? Lieutenant Key, ano ang parusa sa pagtatangka sa buhay ng Young Marshal? Young Marshal, Ikukilong SA Military Prison. At taparusahan ng mabigat. Kayong dalawa, dalhin niyo siya. Ah. Hindi. Hindi ako. Sandali, Nakapagsalita siya. Ako. Ako nakapagsalita. Doktor, ano ang nangyari? Paano siya nakapagsalita? Maaring noong nalason siya, uminom siya ng maraming gamot, na hindi sinasadyang nagpagaling sa kanyang boses, at sa pagkabigla, nakapagsalita siya. May mga nauna ng ganitong kaso. Ako. Ako. Hindi ako ang naglagay ng lason. sa kanyang itsura, baka nga naisahan ko siya. Ikaw. Maniwala ka sa akin. Nandito na ang mga testigo at ebidensya. Paano kita paniniwalaan? Ikaw dati mo. Na naniniwala ka sa akin. Dati. Kakilala lang kita ng kalahating buwan. Anong dati? Nakalimutan mo na ako. Miao King. Ngayon, si Lumia Oking lang ang nasa isip niya. Hindi niya ako naaalala. Pati si Bauer ay nakalimutan na rin. Miao King. Miao King, gising ka na. Kumusta ka? Kuya, okay lang ako. Ngayon, pwede mo na akong samahan. Yang Vivenchi na yan. Nakakapagsalita pa siya. Kung sasabihin niya kay kuya na siya ang tunay na Bauer, papatayin niya ako sigurado. Bauer, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong tawaging Bauer. Miao King, bakit ganun ang reaksyon mo sa pangalang Bauer? Ang lakas ng reaksyon mo. Dati, gustong-gusto mo pag tinatawag kitang Bauer. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang pangalang Bauer, naalala ko, yung mga araw na hindi kita nakasama. Tuwing naalala ko yun, natatakot ako. Kaya ayaw ko nang marinig ang pangalang Bauer. Sige, kung ayaw mo. Hindi na kita tatawagin ganoon. Kuya, Ginawan ka ni Wenshi ng masama. anong gagawin mo sa kanya? Ako na ang bahala sa kanya. Sabi ng doktor, okay ka na. Bukas, pwede ka nang umuwi. Hindi pwedeng pilitin siya ngayon tungkol kay Wenshi. Baka mas lalong magkaproblema. Pero, may kasalanan si Wenshi sa paglalagay ng gamot. Tiyak na hindi siya palalampasin ni Lu Qingshan. Sige, susundin kita kuya. Bukas uwi na ako. Ngayon, yang Vivenchi na yan. Umalis na sa lumansyon. Wala na siyang pagkakataon na makita si kuya. Hindi na ako matatakot na mabuko ang totoong pagkatao ko. Mukhang masaya ang dalagang pinsan. May magandang balita ba? Nawala na ang hadlang. Siyempre masaya. Et Zaka. Hindi magtatagal, tatawagin mo na akong Mrs. Opo, Mises. Ang talino mo talaga, bunso. Tara na, umuwi na tayo. Opo, Mises. Ziayun, Vivenchi. Bakit nasa mention Vivenchi? Sinundo pala siya ni kuya pabalik sa mansyon. Miao King. Bakit ka nandito? Kuya, ano ang nangyayari sa kanya? Bakit siya nandito? Mahina ang katawan niya at iniwan pa ng pamilya. Sa ganitong gulo, mahirap mabuhay ng mag-isa. Kung isasama mo siya sa bahay, ano na ako? Kuya Xiaoshan. Gusto mo bang alagaan ko ang asawa mo? Miao King, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa puso ko, ikaw ang aking reyna. Bakit siya nandito? Wala siyang kamag-anak, mamamatay lang siya sa labas. At ipinangako ko sa kanya na alagaan ko siya.
Kuya, Gusto mo bang maging asawa mo pa rin siya? Gagawin mo ba siyang Rina ng Lumansyon? Iniwan mo na ba si Bauer? Bauer, hiwalay na kami. Ikaw lang ang reyna ng Lu Mansion. hindi. Niloloko mo ako, kuya. Palagi mo akong niloloko. Ang tagal kitang hinanap ni Bauer. Para lang magkasama tayo habang buhay. Kuya Xiaoshan, nagbago ka na. Wala na ako sa puso Montag. Bauer, Ang kuya si Oshan na pinaghirapan kong hanapin ay lubos nang nagbago at sinira pa ang puri ko. Pinutol na rin ng ama ang relasyon namin. Sa malawak na mundo, wala akong kamag-anak. Anong saysay ng buhay ko? ano ang gagawin niya? When? Hindi pa ganap na gumagaling ang boses mo. Dapat bigyan ka ng gamot. Pero, buntis ka, kaya hindi ka pwedeng uminom ng gamot sa boses. Hindi mo ito pwedeng inumin. Anak, may anak pa ako na makakasama. Para sa iyo, kailangan kong maging matatag at mabuhay ng maayos. Bakit ako kinabahan para sa kanya? Venchi. Papatayin kita. Aray. Anong silbi ng pagiging mainitin ng ulo mo? Lumabas ka. Ang babeng Venchi na yan, parang multo. Ano ang gagawin natin ngayon? Tinatanong mo pa ako? May pagkakakilanlan ka bilang Bauer, pero hindi mo pa rin kayang talunin si Wenshi. Kung nandito ka para makipag-away, umalis ka na. Ikap. Kung si Wenshi ang nagmamadaling magpakamatay, may isa pa akong plano para tuluyang mawala si Wenshi. Anong plano? Ano? Tako ka na? Anong tako? Kung hindi ka pupunta sa lungga ng tigre, paano ka makakakuha ng anak ng tigre? Payo ko sa'yo, huwag kang magkamali ulit. May hangganan din ang pasensya ko kung ang aking kasosyo ay patuloy na magiging pabigat sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung maging brutal ako. Maging magalang ka, partners tayo. Kung guguluhin mo ako, Lahat tayo. Palif. Kakaiba. Nasaan ang aking jade pendant? Bakit hindi ko mahanap? Wenshi, ano ang hinahanap mo? Anong ginagawa mo dito? Papaalisin mo ba ako? Oy, ang galing mo nang magsalita ngayon pipi. Hindi ka welcome dito, lumabas ka. Anong ginagawa mo? Palisin Montag ako. Ikaw ang dapat umalis. Ang kapal ng mukha mo, di ba diborsyado ka na sa pinsan ko? Pero nandito ka PRN SA Lumansion. Akala mo ba gusto kong manatili dito? Ha? Gusto ko na ngang umalis sa Lumansion ngayon din. Layo sa inyong lahat. Eh bakit kasama mo pa rin ang pinsan ko pauwi sa Lumansyon? Ang galing mong magpanggap. Maniniwala ka man o hindi. Anong ginagawa mo? Anong pagpapanggap pa? Talaga bang alis ka o nagpapalambing ka lang para maakit ang pinsan ko? Akala mo ba lahat ng tao katulad mo? Puro lalaki lang ang nasa isip mo, ha? Ang galing mo, ang taas ng standards mo. Wala kang lalaki sa isip. Bakit? Hinahanap mo pa ang matching pendant ni Xiaoshan. Ibalik mo ang jade pendant ko. Anong pag-agaf Montag? Akala ko ba wala kang lalaki sa isip? Ito ang jade pendant ko. Ibalik mo sa akin. Iyo. Pero ngayon, akin na ito. Bigay mo sa akin. Venchi. Mahal na ako ng kuya mo ngayon. Anong karapatan mo? Nakunin ang jade pendant na ito. Wala itong kinalaman sa'yo. Ibalik mo sa akin. Hindi ka na nga niya naalala. Ano pa ang saysay? Nang pagkuha mo sa jade pendant. Tama ka. Wala na talaga itong kwenta. Kunin mo na. Hindi pa sumasakay ang isda. Bakit ka sumusuko? Hindi pwede. Kailangan kong pasiglahin siya. Ano na naman ang balak mo?
Alam mo ba kung bakit ako mahal ng kuya mo? Ayokong malaman. Dahil hinahanap niya ang isang tao, ang kasama niya noong bata. Ang pinasok mong silid-tulugan noong kasal mo, at ang peach hairpin na suot mo, na aking dinisenyo, ay pawang para sa kasama niya noong bata. Alam mo ba kung sino ang kasama niya noong bata? Ikaw yun, Bielyar. Hahaha. Ang tanga talaga ni Luking Shan. Sino man ang may jade pendant, siya ang mamahalin, Wenshi. Ang samahan ninyong dalawa. Ay ganyan lang pala. Ibalik mo sa akin ang jade pendant. Gusto Montag. Di kunin Montag. Wenshi, huwag kang lalapit. Ibalik mo ang jade pendant ko. Miaoking, ngayon ko lang nalaman na dinala mo ako rito. Para sa ganitong plano, Lieutenant Ki. Maundot. Opo. Kuya, ang sakit ng ulo ko. Wenshi, kung may mangyari kay Miao King, hindi kita patatawarin. hindi ako. Hindi ko siya tinulak, walang kinalaman sa akin. Tumahimik ka. Nagdadahilan ka pa. Hindi ako ang tumulak. Umalis ka. Hindi siya ang Bauer na hinahanap mo. Ano ang sinasabi mo? Sasabihin ko sa iyo. Si Lumiao King ay hindi talaga si Bauer. Wenshi, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kuya, Ang sakit ng ulo ko. Mamamatay ba ako? Huwag kang matakot, paparating na ang doktor. Umalis ka ngayon din sa kwartong ito. Ayokong ulitin pa. Hindi para sa bata. Kailangan kong malaman ni Luking Shan na ako ang tunay na Bauer. Benji, ano ang ginagawa Montag? Huwag kang malaki. Nagkukunwari lang siya, hindi ko siya itinulak. Hindi rin siya ang Bauer na hinahanap mo. Tumahimik ka, masamang babae. Masamang babae. Sinasabi mong masamang babae ako. Umalis ka, ayokong makita ka. Umalis ka. Huwag ka nang magkunwari, wala itong saysay. Kuya, palisin mo siya. Miaokin, si Je. Wenshi, ngayon din humingi ka ng tawad kay Miaokin. Hindi ako hihingi ng tawad. Hindi ko siya itinulak, siya ang nahulog. Nagdadahilan ka pa. Nakita ko sa hagdan. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Hindi ko siya itinulak, hinabol ko siya. Para lang makuha ang aking jade pendant. Ito ba ang jade pendant mo? Ito ang aking jade pendant. Ang pendant na ito, suot ko mula pagkabata, hindi ko ito inalis. Pero ilang araw na ang nakalipas, nang pumunta ako sa bahay ng Wen, bigla kong napansin. Nawala ang aking jade pendant. Pero noong araw na yon, sa kwarto ng pasyente, nakita kong nasa kamay ni Miaokin. Ang pendant na ito, Kuya Xiaoshan. Nagdududa ka sa akin? Ito ang aking pendant. Ito ang tanda ng pagkikilala natin. kung gayon, bakit? Hindi ko ito nakita sa'yo dati. Dahil lagi kong itinatago ito sa loob ng damit ko. Ito ang aming tanda kung sakaling mawala ito. Ano ang gagamitin ko para makilala ka? Kuya Xiaoshan, manloloko ang babaeng ito. Gusto kanyang agawin, sinasabi niyang kanya ang jade pendant. Wala rin siyang ebidensya. Lumiao King, maaari mong agawin ang jade pendant. Ngunit ang mga alaala ko at ni Kuya Xiaoshan, hindi mo maaagaw kahit anong gawin mo. Mula nang makilala ko si Miaokin, hindi niya talaga nabanggit ang aming nakaraan. Tungkol sa nakaraan ni na Bauer at Xiaoshan. Tanging kami lang ang nakakaalam, tama ba? Kuya Xiaoshan, maniwala ka sa akin. Manloloko siya, palisin mo na siya. Tama na. Alin sa inyo ang nagsisinungaling, subukan natin para malaman. Pareho kayong may kanya-kanyang kwento. Tiyak na may isang impostor sa inyo, kung sino man ang mandaraya sa akin. Ito ang kahihinatnan. Kuya. Ikaw na ang magsalita. Tinanong mo na ako dati tungkol sa peklat sa binti ko. Ito ay naiwan ng iligtas kita, naalala mo ba? Ang peklat na ito, hindi ko kailanman malilimutan. Noong panahong iyon, kakalayo ko lang sa aking ama, nakatayo ako sa harap ng Baishing Gate at umiiyak. At ikaw, At ako, dahil gutom na gutom ako noon.
Nakawin ang mga siopaw. Hinabol ako ng may-ari ng siopaw hanggang sa Baisheng Gate. Noon, may isang kotse na papunta sa iyo. Natakot ka at nakatayo lang, hindi ako nagdalawang isip. Itinulak kita. Ikaw. Ikaw talaga ang Bauer na hinahanap ko. Kuya Xiaoshan. Lumiauking ang lakas ng loob mo. Niloloko mo ako. Hindi kita niloloko, Kuya Xiaoshan. Naalala mo ba, ang unang hairpin na natanggap ko ay ang peach blossom hairpin na ginawa mo para sa akin. Paano mo nalaman ang tungkol sa peach blossom hairpin? Noong araw na yon, sa peach blossom forest na madalas naming puntahan, pumitas ka ng isang sanga ng peach blossom. Ngunit, nahulog ka mula sa puno. Inalalayan kita pauwi, ngunit sa daan. Nakasalubong namin ang mga bandido. Tama. Ganoon nga ang nangyari. Noong panahong ikaw ay hinuli ng mga bandido at halos mamatay sa bugbog. Dahil sinabi nila, ikaw ang nawawalang anak ni Marshal Lu. Kapag nahuli ka nila, maaari nilang gamitin para takutin si Marshal Lu. Palayain sila. Itinago ka nila sa isang kubo, ako. Noong panahong pumasok ako at iniligtas ka, Tama. Noon talaga si Bauer. At tumakas kasama ko mula sa kampo. pagkatapos ang mga bandidong iyon ay may dalang dalawang malalaking aso. At habulin kami ng todo. Nasugatan ng iyong binti, ako ang nagtago sa iyo. At ako ang umakit sa kanila. Nasaan ang batang lalaki? Nasaan siya? Hindi ko alam, patawarin ninyo ako. Tulong! May mga bandido. Dumating ang mga bandido. Patahimikin siya. Tulong! Tulong! At ang aking boses ay nasira noong panahong iniligtas kita. Nagsisinungaling ka. Nasira ang aking boses noon, pero hindi naman ako naging pipi. Nagamot ito pagkatapos. Hindi. Kuya Xiaoshan, naalala mo ba? Ang gamot na iyon ay napakalakas, naging pipi na ako noon. Naalala mo, di ba? Kuya Xiaoshan, maniwala ka sa akin. Niloloko mo ako. Ang boses ni Bauer ay talagang naging pipi noon. Wala akong ginawa. Young Marshal, Lumabas. may urgenteng bagay. Tungkol kay Miss Bauer. Lumiao King, bakit mo alam? Ang nakaraan ko at ni Kuya Xiaoshan. Hulan Montag. Wenshi, sa mundong ito, walang sekretong hindi nabubunyag. Gusto mong makipag-away sa akin? Karapat dapat KBA? Ibalik mo ang aking jade pendant. Iyan lang ba ang alam mong sabihin? Wenshi, ang hina Montag. Hindi ka karapat dapat kay Luking Shan. Ayaw kitang kausapin. Kung ako ay Kuya Xiaoshan. SA Tingen Montag. Maniniwala pa ba si Luking Shan sa iyo? Ano ang ibig mong sabihin? Taumstern. Sasabihin ko sa iyo, pagbalik niya, ay ang katapusan mo. Kuya Xiaoshan, Huwag mo akong tawagin ganyan. Ito si Vice Commander Kai. Ang mga dokumentong nakita sa kwarto mo. Lahat ito ay tungkol sa pagkabata ko. Paano mo ito ipapaliwanag? anong dokumento? Hanggang ngayon nagbubulag-bulagan ka pa rin. Anong dokumento? Tingnan mo ito. Ito, lahat ay tungkol sa akin at kay Kuya Xiaoshan. Noong bata pa kami, Wenshi. Hanggang ngayon. Ano pa ang pinagkukunwari mo? Anong Kuya Xiaoshan? Anong kwento ng pagkabata? Sa ganitong kalagayan, wala ka pa ring pagsisisi. hindi ko alam ano ba ang ibig mong sabihin. Ikaw at ang iyong ama, palagi ninyong sinusubaybayan ang aking nakaraan. Mula pa noong una, gusto mong magpanggap na si Bauer. Para makuha ang tiwala ko, hindi ba? Hindi. Ako talaga si Bauer. Siya ang palaging nagpapanggap na ako. Hindi. Kuya Xiaoshan, ako talaga si Bauer. Miaoking huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Nakakagalit. Muntik na akong malinlang nitong babaeng. Mapaglinlang na babae. Mapaglin lang. Kung ako ay nagpapanggap, paano ko malalaman? Ang mga alaala na alam lamang. Bauer at Kuya Xiaoshan. Kaya mong malaman ang aking mga dokumento noong bata ko. Ang mga alaalang ito ay hindi mahirap para sa'yo. Ikaw, bakit mo ako paulit-ulit na sinisiraan? Huwag mong saktan si Kuya Xiaoshan. Natatakot si Bauer. Wenshi, sa harap ko.
May lakas ka pangang saktan siya. Hindi ko siya sinasaktan. Siya ang palaging nananakit sa akin. Tama na. Hindi yan, Tikay. Narito. Sabihin mo sa kanya. Ang lahat ng iyong nalaman. Binibining Vin, umamin ka na. Nalaman na namin ang katotohanan. Ikaw ang SCY ng kaaway. Ano? Naysay ng kaaway. Mukhang magaling ang pagsasanay ng mga relay ng kaaway. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Hindi ako nagdadahilan. Noon-noon ay kasal ang mga pamilya Wen at Lu. Ako ay ipinagbili sa Lu family. Alam mo ang lahat ng ito. Noon ay nagkamali ako. Akala ko ito ay isang ordinaryong kasalan lang. Hindi ko inasahan na ang mga kaaway ay matagal nang nakapasok. Naysay ng kaaway. Ngayon, gisay na naman ako ng kaaway. Kung hindi ka silay ng kaaway, bakit? Mula nang pumasok ka sa Lu family, ang mga military movements ko ay laging naibubunyag. Ilang beses na sa labanan, muntik na akong mamatay. Paano mo ito ipapaliwanag? Ano ito? Ibinunyag mo ang mga galaw ni Lu Qingshan sa kanyang mga kaaway. Oo, ano naman? Hindi pa napapalis si Vinci. Sinimulan mo ng atakihin si Lu Qingshan. Ang pagpapaalis kay Wenshi ay iyong trabaho. Ang target ko ay palaging si Lu Qingshan. Payo ko sa iyo, sumunod ka sa ating kasunduan. Tutulungan kitang makamit ang kapangyarihan. Tulungan mo akong mapaalis si Wenshi. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero ngayon, ang pagbubunyag ng mga lihim ay pinaghihinalaan na ni Lu Qingshan sa akin. Kung hindi ko siya papatayin, siya ang papatay sa akin. Anong kinakatakot mo? Meron tayong isang Wenshi na pwedeng isisi. Sinasabi mo ako ang isisay ng kaaway. Pero hindi ko alam kung saan mo itinatago ang iyong military secrets. Para sa isang taong tulad mo na tuso, paano mo hindi malalaman kung saan ito? Binibining Vin. Ang military secrets ng iyong commander ay karaniwang nasa kanyang study. Ikaw ang asawa ng iyong commander. Libre mong napapasok ang kanyang study. Walang sinuman ang maglakas loob na humadlang. Madam na komandante. Mula nang ako'y pumasok sa bahay ng pamilya Lu, walang sinuman ang nagbigay sa akin ng paggalang bilang madam na komandante. Ang unang nagbigay sa akin ng kahihiyan ay ang aking asawa mismo. Ang titulong madam na komandante, nagdala lamang sa akin ng sakit at paghamak. Ngayong kailangan ng isang tao na sisihin. Biglang naging isang malaking karangalan sa akin ang titulong ito. Tama na, Wenshi, ang kasalukuyang ikaw. Nagdudulot lamang sa akin ng pagkasuklam. Binibining Vin. Huwag mo nang ipilit pa ang iyong sarili. Kung sinabi namin ikaw ay isang tiktik, ibig sabihin, may sapat kaming ebidensya upang patunayan ito. Anong ebidensya? Kahit anong sabihin ko ngayon, hindi kayo maniniwala sa akin. Wenshi, una mong ginaya si Bauer. Pagkatapos ay ninakaw mo ang aking mga military secrets. Ikukulong kita at doon ka na mananatili habang buhay. Hindi ikaw si Kuya Xiaoshan. Ang tunay ko Kuya Xiaoshan. Kahit anong mangyari, laging nasa tabi ko. Ngunit ikaw, napakaiba mo. Tama na, Wenshi. Hanggang ngayon, patuloy kang nagpapanggap. Bilang si Bauer, umalis ka. Lumiao King. Palagi mong sinasabi na ikaw si Bauer. Kaya itatanong ko sa iyo, ang awitin ni na Bauer at Xiaoshan. Marunong ka bang tumugtog? Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba? Ang awitin ni na Bauer at Xiaoshan. Tanging kami lamang ang nakakaalam. Marunong ba siya? Naiparinig na ba niya sa iyo? Ako. Kuya. Masakit ang ulo ko. Dalhin mo ako sa ospital. Sandali. Miao King, naalala mo pa ba ang ating awitin? Komandante, huwag kang magpadala sa babaeng ito. Ang ginagawa niya ngayon ay, sisiraan ka at si Binibining Miao King. Paghihiwalay. Isang tugtugin lang ito kung talagang marunong siyang tumugtog. Ano naman ang magagawa ko para paghiwalayin kayo? Maliban na lang kung hindi ka talaga marunong tumugtog. Pwede kang gumamit ng pera para malaman ang nakaraan ni Bauer at Xiaoshan. Pwede mong nakawin ang Jade at magpanggap na siya. Pero ang tugtugin walang makakapagtala at walang makakapagturo sa iyo. Kung ikaw talaga si Bauer, edi dapat marunong kang tumugtog. Di niyan, Tikay. Ano? Kumuha ka ng dahon. Kumanda. Bilisan mo.
Kuya, Ano ba ang ginagawa mo? Miaoking, tanong ko sa'yo. Naalala mo pa ba ang ating tugtugin? siempre naman. Bigyan mo ako. Bilisan mo. Kuya, hahilo talaga ako. Kuya, Hawakan mo. kuya, Bilis, hawakan mo. tama na, ano biyayang tugtugin na yan, isang basura lang naman. Ganun ka ba magtiwala sa kanya? Pinaghiwalay lang tayo niyan. Basurang tugtugin. Lumiaoking, hindi ka si Bauer. Nagloloko ka sa akin. Kumanda. Kumalma ka. Nagmamakaawa lang yan. Pinaghiwalay ka niya at si Binibining Miyaoki. Nga kuya, baka naman hindi talaga siya marunong tumugtog. Marunong siya. Kuya Xiaoshan, maganda ba? Kuya Xiaoshan, maganda ba ang tugtog ni Bauer? Ang ganda. Pinakamaganda ang tugtog ni Bauer. Ang ganda. Pinakamaganda ang tugtog ni Bauer. 15 taon na. Gusto ko na sanang tumugtog ulit para sa iyo. Pero hindi kita mahanap. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan kita. Takbo. Lumiaoking, saan ka tatakbo? Kuya, mali ako, patawarin Montag ako. Babae kang may pusong ahas. Sa harap ko. Pinaplanuhan mo patayin si Banshee. Sa tingin mo patatawarin kita. Kuya, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap patawarin mo ako. Patawarin ka. Patawarin ba kita? Ikaw ang nakakaalam. Kuya, isipin mo na lang na minsan iniligtas ka ng tatay ko. Pakiusap, patawarin mo na ako. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ng tatay mo noon. Sa mga nakaraang taon, ginawa ng pamilya ko ang lahat para sa'yo. Hindi ko akalain na pati si Bauer ay papatayin mo sa harap ko. Hindi masama kung papatayin kita. Patayin mo ikaw. Haha. Lukingsan, papatayin Montag ako? Lukingsan. Mahal Montag ba talaga si Bauer? Ang tagal mong hinanap siya, para sa kanya ba talaga? O para lang sa sarili mong kagustuhan? Tumigil ka. Kung mahal mo talaga siya, bakit nung nandyan siya sa harap mo, hindi mo siya nakilala? Kung ako ang nagpatugtog ng plauta noon, siguro siya ang tinututukan mo ng baril ngayon. Tumigil ka. Nagkaintindihan kami ni Wenji. Dahil sa iyong pagsulsol. Ako ang nagsulsol? Kung talagang malinaw ang isip mo, natatakot ka ba sa pagsulsol ko? Lukingsan, talagang. Isang taong walang puso, pareho lang tayo. Hindi ka naman mas mataas sa akin. Tinyenteki, dalhin mo siya sa labas. Bubugin hanggang mamatay. Tigilan niyo. Hanggang nandito ako, walang gagalaw kay Miyaoking. Para masigurong walang mali sa plano. Kailangan nating kumbinsihin si General Lu. Isang maliit na kasalanan. Sapat na para mapahamak si Wenshi. Kailangan pa bang tawagin si Uncle Lu? Kyle Angan. Bantis na si Wenshi. Ano? Umupo ka. Sabi sa akin ng kontak ko sa ospital. Kung gagamitin niya ang trump card na ito, baka magbago ang isip ni Lu Qingshan. Pero si Wenshi, Anak ni Lu Qingshan ang dinadala niya. Tiyak nakakampihan siya ni Uncle Lu. Dugo ng pamilya Lu yan. Kung sasabihin ko sa kanila na pumunta si Wenshi sa Paramount, yung bata sa tiyan niya, sino ang tatay, mahirap nang sabihin. Tatay. Bakit ka nandito? Anong balik emo? SA harap ka o.
Papatayin mo ang anak ng kapatid ko? Tatay, itong babae ang nag-set up kay Shi. Karapat-dapat siyang mamatay. Venshi. Dumating ako para sa kanya. Para kay Shi. Tanong ko sa iyo, buntis ka ba? Shi, buntis ka. Anak ni King Shan ang dinadala ko. Tutu, Buntis ka nga. Pero yung bata sa tiyan mo, hindi siguradong kay King Shan. Tatay, anong ibig mong sabihin? Tanggang-tanga ka. Niloloko ka lang nitong babae. Dati siyang nagtatrabaho sa Paramount. Yung bata sa tiyan niya, sino ang tatay, mahirap nang sabihin. hindi anak talaga ni King Shan ito. Shi, naniniwala ako sa iyo, tatay. Nasa Paramount din ako nung panahon ni Shi. Gago! Mukhang bulag ka sa katotohanan dahil sa babaeng ito. Anuman ang mangyari, yung bata sa tiyan niya, hindi pwedeng mabuhay. Tatay. Lumiao King, ikaw ang nagsumbong, no? Sigil mo yan. Ihulog mo ang baril. Kuya, ako ang nagsabi kay Tito. Pero para ito sa ikabubuti mo. Si Wenshi ay hindi marangal. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay makakasira sa lahi ng pamilya Lu. Saan ilalagay ang mukha ng pamilya Lu? Tatay, ginugulo lang ng babaeng ito. Gusto niyang gamitin ang kamay mo para patayin si Shi. Mas alam ko kung ginugulo ka o hindi. Noon pa, hindi dapat kitang pinakasalan sa pamilya Wen ngayon. Ang pamilya Wen ay bumagsak. Ang babaeng ito ay may dinadala pang hindi malinaw na anak sa labas. Paano ako makakampante na siya ay mananatili sa tabi mo? Tatay, siya si Bauer. Siya ang Bauer na hinahanap ko. Sinagip niya ang buhay mo, iyon ay swerte niya. Et Zaka. Hiwalay na kayo, tapos dinadala mo pa sa bahay ang isang buntis. Na inabandona. Saan ilalagay ang mukha ng pamilya Lu? Hindi siya inabandona, siya ang asawa ko. Kuya, pumunta si Wenshi sa Paramount. Nandoon ka rin, ang isang dalagang mabuting pamilya. Ay pupunta ba sa ganung lugar? Hindi pumunta ako sa Paramount. Dahil sinabi sa akin ni Baimudan na kapag tumulong ako doon, sasabihin na sa akin, ang balita kay Kuya Xiao Shan. Venshi. Ano man ang sabihin ni Baimudan, naniniwala ka agad. Tangstern KBA o Inisip Montag. Na makakapanloko ka sa amin ng kasinungalingan. Binibining Wen, kahit anong dahilan ng pagpunta mo sa Paramount. Pero pumunta ka pa rin doon. Sino ang nakakaalam kung may ginawa ka ba sa loob ng Paramount? Kasama ng mga taong walang kwenta. Hindi kailangan mong maniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Tatay, kahit anong sabihin niyo, naniniwala ako kay Shi. Ang kasulatan ng paghihiwalay ay hindi na may visa. Ikaw, Shi, ay ang asawa ko, si Lukin siya. kung ang dinadala niya ay talagang anak sa labas, hindi ba ikakahiya ng mga ninuno ng pamilya Lu? Kahit anong sabihin mo, naniniwala ako kay Shi. Mabuti, ang aking mabuting anak, para sa isang babae, ay handang sumuway sa akin. Dahil pinili mo siyang maging asawa mo. Siya na ang magiging manugang ng pamilya Lu. Bilang pinuno ng pamilya Lu, dapat niya akong sundin. Pwede kang pumili ng pakitil sa sarili, para patunayan ang iyong kalinisan. Ano ba ang balak mo? Sa pamilya Lu, wala kaming babaeng nawalan ng dangal. Dahil pinili niyang maging manugang ng pamilya Lu. Ziga. Basta mamatay lang siya. Pwede siyang ilibing sa puntod ng aming pamilya. Wenshi, hindi ba't gusto mo ang pinsan ko? Eh di siguradong ayaw mong mapahiya siya. Maging disente ka. Kitilin mo ang sarili mo. Para sa anak ko, kailangan kong maging matatag. Hindi ako pwedeng mamatay. Wala naman akong nagawang mali. Bakit ko kailangan patunayan ang sarili ko sa pamamagitan ng buhay ko? Kung hindi ka kikilos, ako na mismo ang mag-alis sa iyo. Eh di patayin mo muna ako. Gago! Nagbabanta ka sa akin? Pinsan, para kay Venshi KBA, Sinusubay Montag si Tito Lu. Tumigil ka. Ziga. Pwede ko siyang huwag patayin, pero yung bata sa tiyan niya, hindi pwedeng mabuhay. Ano? Hindi pwede, walang pag-usapan. Kahit pa anak ng pamilya, luyong nasa tiyan niya. Basta nakapunta siya sa Paramount. Dapat siyang mamatay. Tito Lu. Handa na ang gamot pang palaglag. Gayon na ba? Hindi. King Shan, anak mo ito. Hindi mo pwedeng alisin siya. Tatay, hindi ko hahayaang saktan niyo si Shi. Ang buhay niya, at ang buhay ng bata sa tiyan niya, pumili ka. King Shan, alam mo ang kakayahan ko, mamimili ka ngayon.
Shay, kung mawala ang bata, pwede tayong magkaroon ulit. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong patayin ang batang ito? Looking Shan, anak mo siya. Shay, pwede kong mawala ang bata pero hindi ko na kayang mawala ka ulit. Kung hindi mo kayang protektahan ang bata, paano mo ako mapoprotektahan? Shay, pangako ko sa'yo, basta kainin mo lang ito. Sisiguraduhin kong walang sinuman ang makakapanggulo sa'yo muli. Ngayon, sinasaktan mo ang bata. Sinasaktan mo rin ako. Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Aray. Anak. Anak ko. Looking Shan. Papatayin kita. Shay, pasensya na. Wenshi. Chingshan aus Kalang. Ikaw ang nagturo sa akin nito. Sino man ang mang-api sa akin, dapat gantihan. Wenshi papatayin kita. Tatay, huwag. Ang putok na ito ay utang ko kay Shay. Tatay, Tiyuhin Lu. Ang ganda ng palabas ay. ikaw pala ang buntis. Ngayon Montag lang nalaman, huli na binata. Salamat din kay Binibining Miaoking. Kung hindi mo tinawag ang general, hindi ko alam kung may pagkakataon ako na ako mismo ang pumatay sa kanya. Lahat pala ito ay plano mo at ni Lumiao King. Oo. Nagtulungan kami para patayin kayo ni Wenshi. Ang tagal mo na sa tabi ko, araw-araw. Hindi kita pinabayaan. Bakit mo ako pinagkanulo? Dahil gusto kong makiganti. Maghiganti. Siguro hindi mo inakala na yung nagkidnap sa'yo at kay Wenshi ay pinuno ng mga tulisan. AMAKO. Ama mo. Pahanapin ka ng tatay mo. Pinatay niya ang buong aming baryo. Namatay ang tatay ko sa harap ko. Ang eksenang iyon, hindi ko makakalimutan habang buhay. Kaya gusto kong mamatay ang tatay mo sa harap mo. Ang tatay mo mandarambong at walang modo. Dapat mamatay ang tatay mo. Pero AMAKO siya. Lu King's-han. Akala mo ba malinis ang pamilya ninyong Lu? Suot lang ninyo yung balat na iyan. Pero sa likod, pumapatay at nagnanakaw din naman kayo. Sino ba ang mas mataas? Dahil lang sa isang babae. Nag-away na kayong mag-ama. Ang ganda. Pinag-isipan ko pa kung paano kayo papatayin. Pero ang dali pala ng paghihiganti. Pwede mo akong patayin. Pero pakawalan mo si Wenshi. Kung hindi, walang makakalabas dito ng buhay. Binibining Miaoking. Ayaw mo bang mamatay si Lu Qingshan? Looking Shan, ito na ang huling tanong ko. Gusto mo ba talagang maging akin? Gusto kitang patayin. Naku, binibining Miaoching. Mukhang hindi ka gusto ng binata. Sayang ang pag-ibig mo. Nasayang lang. Kung ganon. Mamatay ka na lang. Ayaw mo talagang mamatay si Lu Qingshan? Kung hindi ko makukuha, hindi rin dapat makuha ng iba. Mas gusto ko na lang siyang mamatay. Kaysa mapunta kay Wenshi. Mabuti. Gusto ko ang tapang mo, Binibining Miaoking. Bakit hindi Montag? Padagdagan ang tapang mo? Mas maganda kung ikaw mismo ang pumatay kay Lu Qingshan. Kung ikaw ang pumatay sa taong mahal mo, sayo na ang buhay niya. Qingshan, hindi emaw inexpect. Nasa huli, ako pa rin ang magwawagi. Dapat noon pa, alam kong asong ulol ka. Hinayaan na lang kitang mamatay.
Asong hindi mapalapit. Looking Shan, ilang taon kitang minahal. Bakit hindi mo man lang ako tiningnan? Kung titingnan mo lang ako na mas matagal, hindi sana tayo nagkaganito. Ngayon. Ikaw ang may kasalanan nito. Nakalimutan ko nang patayin ka. Kayong lahat. Kayong lahat ang pumatay sa anak ko. Gaganti ako para sa kanya. Pwede nating subukan kung sino ang mas mabilis magpaputok. Isang babae ang makikipagkumpetensya sa akin sa pagbaril. Gayon. Shi, okay ka lang. Umalis ka. Shi, nakikiusap ako sa'yo. Ilang araw ka nang hindi kumakain, kumain ka naman. Pakawalan mo ako. Alam mo naman. Ayokong mawala ka ulit, hindi kita pakakawalan. Looking Shan. Akala mo ba napakalalim ng nararamdaman mo? Mahal mo ba talaga ako? Huwag mong kalimutan. Noong ipinasok mo ako sa Lumansyon, ikaw ang unang humamak sa akin. Pasensya na, hindi ko alam na ikaw pala yon noon. Eh ano naman? Dahil hindi mo ako kilala, pwede mo na akong apihin. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam na ako si Bauer. Eh di hindi ko na makukuha ang paghingi mo ng tawad? Pasensya na Shi, kasalanan ko lahat, basta't. Mapatawad mo ako, gagawin ko ang lahat. Talaga? Eh di mamatay ka na. Ayoko na. Yun palang pagsisisi mo. Puro salita lang. Pagdating sa buhay mo, hindi ka naman pala handang mamatay. Shi, alam kong galit ka pa. Ganito na lang. Saksakin mo ako, basta't mapatawad mo lang ako. Kahit anong gawin mo sa akin, okay lang. Looking Shan, ano ba talagang ginagawa mo? Nagsisisi, nagpapakalalim ng nararamdaman para maawa ako. Para kahabagan kita o para mahiya ako at mapilitang patawarin ka. Tapos patawarin kita. Bauer, ano ba talagang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Maliban na lang kung umulan ng nyebe sa Hunyo at ang buong lungsod ay magsuot ng puti. Kung hindi kita kailanman patatawarin. Sa totoo lang, Hunyo, may isang kasabihan na tama. Sino man ang kumuha ng jade, siya ang iyong mamahalin. Looking Shan, dapat ko bang sabihin sa iyo? Na malalim ang iyong pagmamahal o dapat ko bang sabihin tanga ka? Ang ating relasyon, sa huli ay isang piraso ng jade lamang. Ako ang naghangad na mahanap ka, ako ang nagpadala sa tukso. At gumawa ng maraming bagay na ikinagalit mo. Hindi ko alam kung saan ka nagdurusa. Ngunit sa palagay ko, dapat tayong magdusa ng magkasama. Bawat araw na tayo ay magkahiwalay, para akong nahuhulog sa impyerno. Bago kita mahanap. Sa palagay ko ay hindi ako karapat-dapat sa kaligayahan. Ni sa kasiyahan. Ano naman ang magagawa nito? Looking Shan. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo akong umalis. Wenshi. Huwag kang magpakalabis. Ano, nahayag na ang tunay mong pagkatao, hindi ka na makapagpanggap. Looking Shan. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga taong malalim ang pagmamahal. Ang paghahanap mo sa akin ay para lamang mapunan ng iyong pagsisisi upang mabuhay ka ng payapa. Tumigil ka na. Kung talagang mahal mo ako, iginagalang mo sana ako, iginagalang mo sana. Ang aking hangaring hindi ka na makita, ang aking hangaring umalis. Tumahimik ka. Sa buong buhay mo. Hindi ka makakaalis sa akin. Looking Shan, galit ako sa iyo. Galit ka sa akin. Mas mabuti yon kaysa hindi mo ako makita.
Talaga bang payag kang hayaan akong umalis? Pelada. General Lukingshan at mga tulisan ay naglaban. Kahapon, ang hukbo ng pamilya Lu ay lubisang natalo. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Maliban na lang kung umulan ng Yebe sa Hunyo. At ang buong lungsod ay magsuot ng puti. Noong nakaraang taon sa araw na ito sa pintuang ito, ang mukha ng tao at ang bulaklak ng peach ay nagkakasabay na namumula. Ngayon ay hindi ko na alam kung nasaan ang mukha ng tao. Ngunit ang bulaklak ng peach ay patuloy na umiisahin sa likod.